Amanda's POV. Kita ko rin ang labis na pagkagulat sa mukha niya habang nakatingin sa direksyon ko. Amanda. Mahinang sabit niya sa pangalan ko sa nauutal na boses. Hindi na rin ako nakapagsalita. Bahagi akong napahawak sa pader para kumuha ng lakas at nang hindi ako matumba sa pagkakatayo. Sino ba namang hindi magugulantang? Gayong lalaki nagligtas sa akin ay matalik na kaibigan ng lalaking ayaw ko nang makita at maalala pa. Si Zeus at Senyorito Jaguar ay isang tao lang at hindi ito panaginip. Nilapitan niya ako kaagad nang mapansin niyang panghihina ko at giniya pa upo sa couch. Hawak-hawak kong aking sentido habang inihilot ito sa biglaang pagsakit. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin bago ako naglakas loob na nagsalita. Napakaraming katanungan ang gumulo sa isip ko at gusto ko ng kasagutan ngayon din. So ikaw nga si Senyorito Jaguar, paano? Naguguluhang tanong ko habang seryosong nakatutok sa kanya. Marahan lang siyang tumango bago nagpaliwanag. Zeus Martin Montesilio, the third is my real name. Jaguar ang tawag nila sa akin dito but my friends in Manila used to call me Zeus. Paliwanag niya, napapikit na lang ako. Paano ko nga naman siya makikilala gayong Zeus nga lang ang kaibigan ng hinayupak na damo na yon ang pagkakakilanlan ko sa kanya. Hindi ko nga alam ang apelyido niya. Huminga ako ng malalim habang sapo ang aking sentido. Bukod sa alamin ang buong pangalan niya ay may mas mahalagang bagay pa akong gustong malaman. Nagpakawala rin siya ng isang malalim na buntong hininga bago umupo sa couch kaharap ko. Kilala ko siyang palabiro't mahilig mang-asar. Kaya't nakakapanibago sa akin ang seryoso niyang itsura ngayon. Matagal mo na bang alam na hindi talaga ako kasambahay ni Mr. Helgon? Kuryoso tuwid na tanong ko, marahan lang siyang umiling ngunit mababakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bago lang din and I'm sorry kung hindi kita natulungan kaagad. Wala na kasing ibang sinabi sa akin si Damon bukod sa paghihigantihan kanya at sisingilin for being a mistress of his dad. Mapait akong umiling. Kasabay ng pagpunas ko sa namumuong luha sa mga mata. So, naniwala ka sa kanya? Paano kung hindi pala akong babaeng yun, Zeus? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyong inosente ako at mali siya ng babaeng inakusahan at pinarusahan? Sambit ko sa mabigat na emosyon. At hindi ko inaasahan ang magiging sagot ni Zeus. Tumango siya ng marahan at kita kong awa sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Alam ko, Amanda, naniniwala ko sa iyo. And it's proven na nagsasabi ka ng totoo. Parang umurong bigla ang luha ko. Alam kong may malalim na dahilan ang sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita, kaya siyang nagpatuloy. It's a long story to tell, Amanda, but I'll make it short for you. Baritonong tugon niya kaya seryoso lang ako nakinig. Hindi na ako makapaghintay sa revelasyon niya. The moment Damon told me na tinago ka niya somewhere private, ay nagduda na ako. But since we are really good friends so I still trust him at hindi na lang ako nangialam. Until such time na may nakita kong babae na kamukhang kamukha mo sa airport. Pagkarinig ko sa huling pangungusap ni Zeus ay napaawang ako sa pagkagulat at mas lalong hindi ako makapagsalita. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Huminga naman siya ng malalim bago nagpatuloy. Tamang narinig mo, Amanda. I saw a woman who really looked like you. So I told Damon about it kaya inatasan niya akong alamin ang pagkakakilanlan ng babae. And I found out that her name is Amelia Buentarde and she's the real mistress of his dad. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko sa sunod niyang sinabi. Nakaramdam bigla ako ng pagkasabik sa realidad na maaari ko nang makita at masilayan ang babaeng kakambal ko. Hindi ko na naisip ang kasalanang nagawa niya. Mas namumutawi ngayon ang kagustuhan kong makilala siya at makasama. Nakita mo siya at nakilala? Zeus, nasan siya? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya ngayon? Hindi maganda o gagang tanong ko. Amanda, calm down. Gagawa ako ng paraan for you to meet her. Ngunit hindi po pwede ngayon. Pinapahanap ka ni Damon and he has no idea na akong tumulong sa'yo. Paliwanag ni Zeus na kinatahimik ko bigla. Sadyang nasasabik lang talaga ako at nawala sa isip kong hinayupak na yon. Bakit niya pa ako pinapahanap? Hindi ba't nakilala niya ng totoong kabit ng daddy niya? Alam niya ng inosente ako, hindi ba? Sunod-sunod na tanong ko. Tumango si Zeus at kita kong pagkuyom ng kanyang kamao. Yeah, alam niya ng lahat. He even talked to her. Ako pa nga gumawa ng paraan para magkausap sila. But he still want to use you para makapagiganti sa kakambal mo. Kaya kita tinulungan ngayon. Paliwanag niya na ikinapuyos bigla ng damdamin ko. Ano?
Hindi pa ba siya nakontento sa lahat ng kahayupan at pagmamalupit niya sa akin? Hayop siya. Talagang wala siyang balak na pakawalan ako at patuloy lang na alipustahin kahit alam niyang inosente ako. Walang kasing samang budhi ng kaibigan mo, Zeus. Sinusumpa ko talaga siya. Puno ng hinagpis na pahayag ko. Tuluyan na naglaglagan ng mga butil sa aking mga mata dahil sa galit na nararamdaman. Tanging malalim na buntong hininga lang ang sagot ni Zeus. Kaibigan mo siya, hindi ba? Bakit mo ako tinutulungan? May kapalit din bang lahat ng ito, Zeus? Hindi mapigilan tanong ko kasabay ng marahang paghaguluhol. Gusto ko siyang pagkatiwalaan, ngunit natatakot ako dahil alam kong matalik silang magkaibigan ni Damon. Natatakot akong ipagkanulo niya din ako sa hinayupak na yon pagdating ng araw. Tinutulungan kita dahil itong tama, Amanda. Lalo na nung malaman kong nagdadalang tao ka. Magkaibigan kami ni Damon but we're different, so I want you to trust me. Safe na safe kayo dito ng baby mo. Mariing wika niya at ramdam kong sinseridad sa bawat pagkakabigkas niya ng mga kataga na tila ba kailalim ng hugot. Hindi ako nakasagot at saglitan ng mutawi ang katahimikan sa amin. Tumayo ako sa kinuupuan at tinuon ang mga mata sa ibang direksyon. Tumikim muna ako bago nagpatuloy sa iba ko pang katanungan. Paano mo nga pala na lamang nasa isla ko? Paano mo ko nailigtas sa trahedya ng gabing yun? Puno ng kuryosidad na tanong ko. Minamanmanan ko si Damon and I found out na nasa Isla Villarroel ka niya. And I've been there once kaya alam kong lugar na yun. I even used his private chopper with the help of Vincent, his private pilot and also our friend kaya thankfully na-rescue kita. Konkretong paliwanag ni Zeus kaya naunawaan ko kaagad. Alam ko't ramdam kong pawang katotohanan lahat ng mga sinasabi niya ngayon kaya nakaramdam ako ng kapanatagan sa puso ko. Kung kanina nagdadalawang isip ako, ngayon naniniwala na ako sa kanya at nagtitiwala. Kung nagawa niyang traidorin si Damon, dahil alam niya sumusobra ng kahayupan ng kaibigan niyang yun, marahil kayang-kaya niya rin protektahan ng magiging anak ko. Senyorito, Amanda anak, magkakilala na pala kayo? Kapwa na agaw ang atensyon namin ni Zeus sa nagsasalitang si Manang Teofila. Nagising na pala ito't bakas ang pagkakabigla sa kanyang muka nang maabutan kaming magkausap ni Zeus. Good morning po, Manang. Yeah, Amanda is a dear friend of mine. Tipid na sagot lang ni Zeus na sinuportahan ko naman. Nagkakilala na kami ni Zeus, ni Senyorito Jaguar dati, Manang. Suporta ko para hindi na humabang paliwanagan, lalo pat mukhang labis ang kuryosidad ni Manang. Tara na po, Manang, at nang makapaghanda na tayo ng almusal para kay Senyorito. Akay ko kay Manang at niyakag siya patungong kusina. I'll just change. Mag-usap na lang tayo ulit mamaya, Amanda. Tugon naman ni Zeus sabay tayo. Nakangiti akong nakatayo habang hawak-hawak ang braso na nagkakakamot na si Manang. Ngayon nalaman ko na may kakampi akong maituturing, mas lalong lumakas ang loob kong magpatuloy. Mahaba-haba pang lalakbayin namin ang magiging anak ko at alam ko hindi kami pababayaan ng mga taong nakapaligid ngayon sa amin. Lalo na ni Zeus. Kung dumating man ang araw na magkukrus ang landas namin ni Damon Lucifelgo na yon, sisiguraduhin kong hindi ko siya aatrasan. Hindi ko sasayangin ang tulong na ginawa ni Zeus. Gagawin kong lahat upang mas maging maayos ang aking buhay. Kami ng magiging anak ko. Mabilis lumipas ang maraming buwan. Naging maayos ang buhay ko sa pananatili sa ancestral house ni Zeus dito sa Bulacan kasama si Manang. Si Zeus naman ay madalas ding umuwi dito. Tuwing weekends lang siya nag-overnight sa Manila para tupagin ang mga bar na pagmamayari niya. Ganong mga araw daw kasi ang sobrang busy. Iniiwasan na rin namin pag-usapan ang hinayupak niyang kaibigan. Naayon sa kanya bihira na lang daw niyang makasama. Hindi na ako nagtanong kung bakit kaya wala rin siyang naikakwento. Pilit kong binabaon sa limot ang bangungot na naranasan ko sa kamay ng hinayupak na Damon Lucifelgo na yon. Pipilitin ko kahit pa man nagbunga ang ilang beses na pag-angkin niya sa akin. Sa pilitan man o kusang loob akong nagpaubaya. Hindi ko kailanman idadamay ang anak ko sa kawalang hiyaan ng ama niya. Mangangako akong mamahalin ko siya higit pa sa buhay ko. Kaya naman ilang buwan na pananatili ko dito ay nakatuon lang ang atensyon ko sa pamumuhay dito at sa magiging anak ko na ngayon 6 na buwan na sa aking sinapupunan. Congratulations, Amanda! You have a healthy baby boy. Natutuwang balita ni Dr. Reyes sabay lahad ng resulta ng 4D ultrasound.
Hindi ko mapigilang umiyak sa tuwa habang inaaninag ang kabuuan ng anak ko sa loob ng aking sinapupunan. Kahit pamankuha lang ito ng ultrasound ay napapansin ang matangos nitong ilong. Ang gwapo anak! Ang tangos ng ilong! Excited at masayang tura ni Manang. Of course, nagmana sa kagandahan ng mami. Biro naman ni Dr. Reyes na sana nga totoong magmana sa akin paglabas para hindi ko na maalala pa ang mukha ng inayupak na ama. Nakangiti lang ako habang nakikinig sa pag-uusap ni na Dr. Reyes at Manang. Hindi na ako makapaghintay na makabili ng mga gamit ni baby ko. May naipon kasi ako sa binibigay na pasahod ni Zeus bilang katulong ni Manang sa paglilinis sa ancestral house niya. Ayaw ko talaga sanang tumanggap ng pera dahil sobra-sobra nang naitulong ni Zeus. Kaso nagpumilit siya kaya tinanggap ko na lang. Lalo pat kailangan ko rin para sa panganganak ko. Matapos maibigay ni Dr. Reyes ang mga vitamins na kailangan kong inumin ay agad din siyang nagpaalam. Manang, bala ko sanang pumunta sa bayan ngayon para mamili ng mga gamit ni baby. Nagagalak na turan ko kay Manang. Hindi ba't sabi ni Senyorito Jaguar na siya nang bahala sa mga yun anak? At saka pinagbabawalan kanyang lumabas sa bayan. Nitong inaalalang bili ni Zeus. Alam na rin kasi ni Manang ang lahat ng mga nangyari. Sa ilang buwang pananatili ko rito ay talagang naisiwalat ko na sa kanyang talang buhay ko. Alam kong sobra-sobra nang ibigay na tulong ni Zeus. Mga damit at pangangailangan ko ngayon siya na ang bumili kaya ayaw ko namang abusuhin siya na pati mga gamit ng anak ko iaasa ko pa sa kanya. Manang, nakakahiya na kasi. Ayaw ko namang iasa sa kanyang lahat at saka sobra naman po yung pinapasahod niya sa akin kaya medyo malaki-laki na rin po yung naipon ko. Tugon ko kay Manang kaya napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Saka uuwi naman po tayo kaagad Manang eh. Malabo naman siguro may makakilala sa akin na konektado sa hinayupak na yun. Dagdag na dahilan ko. Nasa malayong probinsya na kasi kami ng Bulacan kaya't imposibleng matuntun pa kami dito. Nasapon na lamang ni Manang ang kanyang noo. O siya, dahil mapilit ka. Sige papayag ako. Basta uwi tayo kaagad ha? Mamimili na rin ako sa palengke ng ibang stocks ng pagkain natin. Nito na kinasaya ko. Napayakap ako sa kanya sa labis na tuwa. Maraming salamat Manang. Aniko't mabilis na tinungo ang kwarto para makapagpalit na simpleng dress. Sakto namang paglabas ko tapos na rin si Manang, kaya agad kaming lumbas ng bahay at nagabang ng tricycle na masasakyan. Hindi rin nagtagal ang aming paghihintay dahil sakto may napadaan na tricycle. Aba, Tiyo Fila, pamangkin mo ba yung kasama mo? Napakagandang bata. Nakangiting puri ni Manong driver nang makita ako. Sa tagal na namamahala ni Manang dito ay talagang kilala na siya ng mga taga dito. Samantalang ako, dahil ngayon pa lang ako makakagala sa labas, ay walang ibang nakakita at nakakakilala sa akin, kaya halatang naninibagong sino man. Oo, pamangkin ko nga na tinuturing ko ng anak. Siyempre, nagmana sa kagandahan ko. Pabiro namang salaysay ni Manang para hindi na mag-usyoso pa si Manong. Kung ano pang pinag-uusapan ng dalawa na hindi naman ako nakaka-relate, kaya tinuon ko na lang ang pansin ko sa napakagandang tanawin sa aming nadaraanan. Tunay ngang nasa malayong lalawigan kami ng Bulacan dahil sa nakikita ko nagtatayugang mga punong kahoy at malawak na bukirin. Ang ganda! Turan ko sa sarili, hindi ko mapigilan ang paghanga sa nakikita kong napakalawak at kulay berdeng palayan na nakaka-relax sa mata. Idagdag pang napaka-preskong hangin na malayo sa polusyon. Dahil sa pagkaabala hindi ko namalayan ang mabilis na takbo ng tricycle at narating na namin ang bayan. Kumpara sa Maynila ay wala itong nagtatayugang mga gusali, ngunit matawang lugar at maraming samot-saring tinda. Magkaharap lang din ang palengke at ang department store. Doon tayo mamimili anak, marami doon at mura pa. Ani ni Manang at giniya ako papasok sa department store. Hindi man sobrang lawak ng loob, tunay namang maraming pagpipilian at mga mura lang. Kaya giliw na giliw kaming dalawa sa pamimili ng mga damit, sapatos at iba't ibang gamit ng sanggol. Inabot kami ng ilang oras sa pag-iikot na halata namang dahil naparami ang mga nabili namin ni Manang. Kasalukuyan kaming nasa palengke at namimili ng gulay at prutas. Si Manang naman ay nasa ibang pwesto para bumili ng uulamin. Habang namimili ako hindi sinasadyang nahagip ng aking tenga ang usapan ng mga tindera. Naku, nakita ko kaninang bagong may-ari nitong lupa.
Sobrang gwapo nga talatang ubod ng yaman. Tura ng isang ikinanghuwi ko. Medyo may edad na kasi ito talatang may asawa pero puring-puri sa ibang lalaki. Hay naku, wala akong pakialam kung gaano pa yan kagwapo at kayaman. Ang ikinababahala ko yung mawalan tayo ng hanap buhay dito. Dismayadong sagot naman ng kausap niya. Wala na tayong magagawa dahil pinambayad daw ito ng may-ari. Baon daw sa utang eh. Balita ko pa patayuan daw ng malaking mall dito. Singit naman ng isang babae. Ewan ko ba, hindi naman ako tsismosang tao pero palihim akong nakikinig ngayon. Anak, tapos ka na ba sa pamimili mo? Uwi na tayo at baka gabihin tayo sa daan. Naudlot nang ang pag-uusyoso ko nang lapitan ako ni Manang. Tapos na pala ito ng pamimili ng isda at karne. Ito na Manang, bibili na po. Nahiyang ani ko dahil natagalan pa. Agad din akong kumuha ng mansanas at orange na binigay ang bayad sa tendera. Pagkatapos ay nagmadali kaming umuwi ni Manang. 6:00 na ng hapon na makarating kami sa bahay. Natanaw agad namin ang nakaparadang sasakyan ni Zeus sa bakuran. Hala, nandito na pala si Senyorito anak. Bilisan na natin. Ani ni Manang sa kinakabahang boses. Nang makababa sa tricycle ay tumungo din kami kaagad sa loob. Naabutan namin si Zeus na seryosang nakaupo sa couch na parabang kanina pa kami hinihintay. Senyorito, magandang hapon po. Magalang na bati ni Manang. Simpleng tangulang sinagot ni Zeus. Kinuha ni Manang ang mga bitbit kong supot na pinamili namin, kaya naiwanan ako mag-isa sa harapan ni Zeus. Saan kayo galing? Seryosong tanong nito, ngunit mukhang hindi naman galit. Sa bayan lang, namili kami ni Manang. Kanina ka pa ba? Nakangiting turan ko kahit pa medyo kinakabahan. An hour ago. Tipid na sagot niya lang kaya medyo alam kong galit siya ngayon. Si Zeus kasi ang tipong magaling magtago na totoong nararamdaman niya. Kaya kahit hindi mababakas ang inis sa kanyang mukha, pinapakiramdaman ko na lang ang tunay niyang emosyon. Gutom ka na ba? Ipaghahanda ka na namin ni Manang ng makakain. Pag-iiba ko sa usapan para ibaling atensyon niya. Kaso hindi siya kaagad sumagot kaya akmang tatalikod na sana ako. Ngunit bigla rin akong natigilan sa sunod niyang salaysay. Amanda, pinagbawalan kitang lumabas because I'm concerned. I told you already na ako nang bibili sa mga pangangailangan mo. Ninyo dito ni Manang. Baritonong tugon niya kaya napatingin ako sa gawin niya. Kita kong dismayado niyang itsura sa pagsuway ko. Pasensya na, ako lang kasi talaga nagpumilit dahil nahihiya na rin ako sa'yo. Pagtatapat ko. Dinig ko pang malalim na buntong hininga niya. Hindi mo na dapat iniisip yan, Amanda. I am happy to help you. Kahit na ayaw ko na sanang nagkikilos ka pa dito. Especially now na malaki ng tiyan mo. Please, just be careful next time. Napakalawak ng koneksyon ni Damon, kaya mas maiging mag-iingat tayo. Lalo ka na. Puno na sinseridad na sambit ni Zeus. Muli akong tumangot humingi ng paumanhin. Alam kong concern lang si Zeus sa akin at pinagpapasalamat ko yun. Sa ngayon, wala akong ibang naisip na pambawi sa lahat ng kabutihan niya kung hindi ang alagaan siya ang bahay na ito. Lalo pat tinuring ko na siyang isang tunay na kapamilya. Magpahinga ka na lang, ako nang tutulong kay Manang sa kusina. Bilin niya, aalma pa sana ko kaso hindi na siya nagpapigil. Napailing na lamang kung sinundan siya ng tingin. Habang tumatagal, mas nakikita kong gaano siya kabuting tao. Bukod sa gwapo't mayaman, masayahin siya at may busilak na puso. Sadyang napakaswerte ng babaeng mamahalin niya. Damon's POV. Mr. Helgon, let's go sir. Ani ni Lourdes, kaya tumayo na rin ako sa kinupuan kong swivel chair habang suot ng aking coat. Pupuntahan namin ang property na pagmamayari ng isa naming kliyente na hindi nakakabayad sa ginamit niyang 50 million. Nalulung rin kasi sa sugal at nalugi ang mga kumpanya, kaya ang properties niya na lang ang ipambabayad. It is located in Bulacan, kaya may ilang oras pang biyahe magmula dito. Buti naman sir, pinaunlakan niyo ng alok ni Mr. Tang. Nung nakarang linggo pa kasi niya ako kinukulit. Natatakot na atang ipakulong mo. Lourdes referring to our client. I have all the legal documents at alam nilang lahat ng mangyayari if they fail to pay at the given allocated time. Kaya walang kliyenteng kayang sumuway sa akin. He must afraid din dahil talagang makukulong siya. Seryosong sagot ko habang nakatutok ang mga mata sa kahabaan ng kalsada habang nagmamaneho.
That's our big boss. Bumalik ng bangis ng isang damong Lucifelgon. Ani ni Lourdes at ramdam kong tuwa sa tono ng kanyang boses. Ilang linggo rin kasi akong nawala sa konsentrasyon dahil sa mga nangyari. Ilang buwan din akong hindi pumapasok ng maayos dahil pinaparusahan ko ang sarili ko. Mahirap pa rin tanggapin ang pagkawala niya, ngunit sumuko na rin ang lahat ng mga inutusan ko para mahanap lang siya. Maybe she's really gone at yun ang kailangan kong tanggapin sa ngayon. Then I decided na magpatuloy after what happened. Pinilit kong bumalik sa trabaho. Ngayon lang talaga ako ulit umayos after knowing na marami na rin palang mga kliyente ang hindi nakakapagsettle ng kanilang accounts. Matapos ang simpleng usapan namin ni Lourdes ay namayani muli ang katahimikan hanggang sa marating namin ang lokasyon makalipas ang ilang oras. Bumungad agad sa amin si Mr. Teng at ipinakitang pagmamayari niyang lupain na kinatitirikan ng palengke, department store at maraming grocery store. We are talking seriously nang may mamataan akong isang babae sa hindi kalayuan. And shit, she looks like her. Wait, pigil ko kay Mr. Teng at mabilis na naglakad patungo sa babaeng namimili. Rinig ko pang pagtawag ni Lourdes at ni Mr. Teng, ngunit tuloy-tuloy ako sa paghakbang ng mabilis. Making it sure na maabutan kong babae. Ramdam ko napakabilis ng kabog ng damdamin ko habang papalapit sa kinatatayuan niya habang namimili sa labas ng isang department store. Amanda! Agad ding naputol ang galak na nararamdaman ko nang humarap sa akin ng babae. Yes? Kita kong pagkagulat sa kanyang mukha kaya napailing na lang ako sa pagkadismaya. Shit, mura ko habang nakuyom ang aking kamao. Paano nga naman ako makakapag-move on kung lagi kong naalalang mukha ng babaeng kailanman ay hindi maalis sa isipan ko? Damdamon, you're crazy. Amanda's POV. Nang matapos kami ni Manang Teofila sa mga gawaing bahay ay napagpasyahan kong tumambay muna sa terrace para magpahangin at magpahinga na rin. Nakangiti ako habang nakatanaw ang mga mata sa magandang tanawin ng kapaligiran. Kita kasi mula ditong malawak na palayan. Hindi ko mapigilang hindi maalala ang naging buhay ko noon sa Cavite. Kamusta na kaya si Kendra at Nanay Seleng? Saka si Nanay Pasita. Naalala ko may utang pa ako sa kanya? Hindi mapigilan tanong ko sa sarili. Kahit wala na si Chang, ay may malalapit na mga tao pa akong gustong makita muli. Lalo na si Kendra na best friend ko. Amanda, ayos ka lang? Naudlot ang pagmumuni-muni ko nang marinig ang boses ni Zeus. Pangalawang araw niya nakalagi dito dahil wala pa raw siyang balak bumalik ng Maynila. Napalingon ako sa gawin niya at pansin kong mamasa-masang buhok niya. Nakasuot lang siya ng short na pambahay at white sando. Hindi ko mapigilang mapalunok nang mapansin ang bakat niyang muscles. Kagaya sa hinayupak ay talagang maalaga rin sa katawan si Zeus. Bukod sa gwapong mukha isa rin ito sa dahilan kung bakit labis na nahuhumaling ang mga kababaihan sa kanila. Lalo na sa damo na yun na titig pa lang makalaglag panty na. Naalala ko biglang katawan ng hinayupak na yun. Ganitong-ganito rin kasi yung mga suot niya kapag nasa bahay lang. Amanda, muling tawag ni Zeus kaya napabalik ako sa realidad. Lihim kong natapik ang aking mukha sa kung bakit bigla kong naisip ang walang hiyang lalaking yun. Marahan na lang akong tumangot tipid ng ngumiti bago nag-iwas ng tingin. Pasensya na. Naalala ko lang yung kaibigan ko na kapitbahay namin sa Cavite. Malapit na rin kasi na mag-isang taon na hindi ako nakakabalik doon. Pakaramdam ko nga baka inisip na nilang wala na ako. Emosyonal na salaysay ko. May katotohanan din naman. Yun nga lang, hindi ko rin maamin na naalala ko biglang hinayupak niyang kaibigan. Nakakahiya. Rinig kong malalim na buntong hininga ni Zeus bago sumagot. Gusto mo ba silang bisitahin? Ramdam kong pag-aalala sa kanyang boses. Mapait akong ngumiti. Oo naman, pero hindi pa sa ngayon ang tamang panahon. Sambit ko. Bukod sa takot kong makita ang hinayupak ay malayo din ang Cavite at tsak may hirapan ako mag-commute patungo doon. Why not? I can take you there if you want. Baritono sagot niya. Kumunot pang noo ko't pilit iniintinding ibig niya sabihin kaya hindi ako agad nakasagot. Ang hirap maging bobo sa salitang Ingles. Mukhang naunawaan naman ako ni Zeus na naguguluhan ako kaya siya na rin ang kusang nagpaliwanag. I mean, sasamahan kitang puntahan sila ngayon din mismo. Just for you to be happy at nang mapanatag na rin ang loob mo.
Total, wala na rin naman akong gagawin ngayong araw. Napaawang ako ng maunawaan na itong lubos ngayon. Hindi ako makapaniwala na inaalok niya akong puntahan ang naging pamilya ko sa Cavite. Sigurado ka? Ulit ko at buong pusong tumango si Zeus. Of course, Amanda. I'll drive you there para siguradong safe na safe ka. Ilang buwan ka nang nakatira dito pero nakalimutan kong tungkol sa bagay na to. Dapat noon ko pa ito inalok sa'yo. Puno ng sinseridad na sambit niya. Hindi ko na napigilan ang paglandas ng maliliit na butil na kasiyahan sa aking mga mata. Kahit alam kong may kalayuan ang biyahe at may kalakihan na rin ang tiyan ko, ay buong puso akong papayag. Kahit wala na si Chang ay nais ko pa rin ipaalam kina Kendra na buhay ako't ligtas. Salamat, Zeus. Maraming salamat. Sa sobrang saya ko'y napatayo kaagad ako. So, let's change na so we can go now para hindi tayo abutin ng malalim na gabi sa daan pagbalik ng uwi dito. Malayo-layo pang magiging biyahe natin. Tugon niya. Kaya mabilis kong tinungong kwarto para makapagpalit na agad ng damit na masusuot. Isang bulaklaking dress pambuntis ang suot ko. Pinatungan ko na lang ng jacket para hindi ako malamigan sa biyahe. Matapos magsuklay at maglagay ng konting pulbo at lip tint ay lumabas na rin ako kaagad. Wala na akong naksaya pang minuto. Hindi na ako makapaghintay. Sobrang nagagalak na ako sa makita kong muli si Kendra. Sakto ring tapos na si Zeus kaya napang-abot kami sa sala. Magpapaalam na ako dapat kay Manang nang siya namang paglapit niya. Aba, may date ba kayong dalawa? Mukhang may lakad kayo ah. Wala ba kayong balak na isama ko? Nakangusong biro ni Manang nang maabutan kami sa sala. Diyos ko, napagkamalan pa kami magdi-date ni Zeus. Natawa lang ako't napailing. Napakamot naman si Zeus sa kanyang ulo't bahagyang napangiti. Sasamahan ko lang si Amanda na bisitahin na makakilala niya sa Cavite. Gusto mo bang sumama, Manang? Paliwanag ni Zeus sabay alok na rin kay Manang. Kaso kumulot ang noon ni Manang sa narinig. Cavite? Aba, napakalayo ng biyahe. Tsak sasakit lang ang puwet at tagiliran ko kakaupo. Dito na lang ako, senyorito. Pagtanggi ni Manang. Sigurado po kayo, Manang? Tanong ko muli. Hindi ko kasi kayang mahabang biyahe, anak. Mag-ingat na lang kayo doon. Bili nito sabay baling kay Zeus. Dahan-dahan lang din kayo sa biyahe, senyorito. Lalo pat buntis itong si Amanda. Pahabol ni Manang. Pagkatapos ay lumabas na rin kami ng bahay at sumakay sa nakaparadang sasakyan niya. Habang nasa biyahe ay marami kami napagkwentuhan ni Zeus tungkol sa maraming bagay. Pantanggal bagot na rin. Nagpatugtog din kami ng music kaya hindi namin alintana ang mabilis na paglipas ng oras hanggang sa napansin ko na lang na malapit na kami dahil sa pamilyar na daan na tinatahak namin. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Sa amot-saring emosyon ng pagkasabik na makita si Kendra at pagkalungkot na rin dahil wala na si Chang Marta. Are you okay? Tanong ni Zeus nang mapansin ang bigla ang pananahimik ko. Pinunasan kong namuong maliit na butil sa mga mata ko't mapait na tumango. Nasa kalsada na kami malapit sa tinitirahan namin ni Chang, ngunit nagdadalawang isip akong bumaba dahil tsak na magugulat ang lahat ng mga kapitbahay namin dito kapag nakita ako. Napakabilis pa naman lumaganap ng balita kaya paniguradong malalaman din ng hinayupak kung hindi kami mag-iingat. Ako na lang ang bababa, Amanda. Anong pangalan ng kaibigan mo? I will find a way para siya na pumunta rito. Suwestyon ni Zeus na kinatuwa ako. Ba't nga ba hindi ko naisip ang ideyang yon? Magandang idea yan, Zeus. Kendra Buenavista, ang pangalan ng kaibigan ko. Yung bahay nila yung nasa likuran lang nung sa amin. Yung may pinturang kulay asul. Tugon ko na kinatango niya. Huwag ka na bumaba ha. Hintayin mo na lang kami dito. I'll be right back. Bili ni Zeus at mabilis nang bumaba ng sasakyan. Sinundan ko pa ng tingin ang tintad na bintana ng sasakyan. Pansin ko pa ang pagkamangha ng mga kababaihan na makita siyang naglalakad. Halatang nanibagong mga ito dahil may napadpad na isang gwapo at mayamang nilalang sa maliit na barangay nito ng pawang payak lang ang pamumuhay ng mga naninirahan dito. Huminto si Zeus na tila ba nagtatanong. Marahil tinatanong niya tungkol kay Kendra. Pagkatapos ay dali-dali rin siya naglakad patungo sa tinuro kong direksyon kanina. Nang mawala siya sa paningin ko, ay natuon ang mga mata sa kabuuan ng lugar namin. Sa totoo lang, namimiss kong simpleng buhay ko dito. Kung hindi ko lang pinagtataguan ang hinayupak na damo na yun, ay talagang babalik ako dito. Yun nga lang, malabo pa sa ngayon lalo pat ilang buwan na lang ay isisilang ko na ang sanggol sa aking sinapupunan.
Ibig sabihin, dalawa na kami ng anak kong kailangang magtago. Saglit akong napamuni at nang muli kong tinuon ang mga mata sa daanan, para tingnan si Jesus ay halos lumuksong puso ko na makitang kasama na niya na ngayon ang best friend kong si Kendra. Sadyang matindi din talagang karisma ni Jesus dahil napapayag niya si Kendra sumama kahit hindi pa sila magkakilala. At nang tuluyan silang makalapit sa sakyan at mabuksan ito'y tuluyan na ring naglaglagan ang mga luha sa aking mga mata nang tumambad sa akin ang gulat na itsura ni Kendra. Amanda! Kita kong labis na pagkagulantang sa mga mata ni Kendra nang makita ako. Para bang hindi siya makapaniwalang kaharap niya ako ngayon. Amanda, ikaw nga ba to? Muli niyang sambit na tuluyang makapasok sa loob ng sasakyan. Naglaglagan na mabilis ang kanyang mga luha habang nakahawak ang mga kamay sa magkabila akong pisngi. Marahan niya pang pinisil ito upang makasiguradong hindi nga siya namamalikmata. Kendra, Bes, ako nga to. Hindi ko na mapigilan ang paghagulhol at buong puso siyang niyakap. Shit, Amanda, ikaw nga, Bes! Umiiyak na rin si Kendra habang niyayakap ako ng mahigpit. Mabuti na lang tinted at soundproof ang sasakyan ni Zeus, kaya kahit maglupasay pa kaming dalawa ay walang makakarinig sa amin. Puro hikbi lang namin ni Kendra ang namayani sa loob ng sasakyan. Si Zeus naman ay nasa labas lang para bigyan kami ng privacy ni Kendra. Ilang minuto din kami sobrang emosyonal na magkayakap na walang anumang salitang lumalabas sa aming mga bibig kundi tanging paghikbi. At nang maghiwalay kami sa pagkakayakap ay saka pa lamang hindi magkanda o gaga si Kendra sa pagtatanong. Lalo nang mapansin niyang umbok ng aking tiyan. Bes, saan ka ba nagpunta at bakit ngayon ka lang napakita? Halos mabaliw kami kakahanap sa'yo. Alam mo bang wala na si Chang? At saka buntis ka pa. Asawa mo ba yung gwapong lalaki na yun? Kailan ka pa nag-asawa? Bakit hindi mo man lang kami binalikan dito? Sunod-sunod na tanong niya na may halong pagtatampo. Alam kong hindi rin siya makakapaghintay na malaman ang mga kasagutan mula sa akin. Huminga muna ako ng malalim at tinaas sa isang kamay para pigilan na siya sa pagtatanong. May sapat na oras pa naman kaya nagpagdesisyon ka nung ikwento sa kanyang lahat. Hindi gaanong mahabang pagkakwento ngunit detalyado. Sapat lang para maunawaan niya lahat-lahat. Magmula noong araw na bumili ako ng gamot sa butika tapos kinapos yung dala kong pera. Pumunta ako kay Nanay Pasita para manghiram ng pandagdag pero hindi na ako nakabalik dahil may kumidnap sa akin at dinala ko sa malayong isla. Kinuwento ko lahat kay Kendra kung paano ako minaltrato ng hayop na damon Lucif na yon dahil lang napagkamalan niya ako. Pinagbayad sa kasalanang hindi ako may gawa. Hanggang sa nalaman kong may kakambal pala ako. Yun nga lang hindi ko rin alam kung saan hahagalapin. At nung napag-alaman ko sa balitang nangyari kay Chang ay nagdesisyon akong tumakas ngunit nahuli lang ako. Dahilan kung bakit binalik ako sa islat doon kinulong ng mag-isa. Doon ko na rin nalaman na buntis pala ako. Hanggang sa bumagyot niligtas kami ni Zeus na matalik na kaibigan ng hinayupak. Nakaawang lang ang labi ni Kendra habang nakikinig. Walang humpay sa pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi makapaniwala sa kalupitang sinapit ko at muli niya ako niyakap habang humahagulhol. Patawad, Bes. Kung wala kaming nagawa. Nireport namin sa pulis yung pagkawala mo ngunit walang aksyon ng batas. Kaya naman pala dahil isang makapangyarihang tao may kagagawan nyo sa'yo. Salaysay ni Kendra. Sadyang ganun nga ang realidad dahil kumpara sa damon Lucifeligo na yon, isa lamang kaming alikabok sa kanya. Lahat kaya niyang paikutin sa kanyang mga kamay dahil makapangyarihan siya. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit walang tumutulong kina Chang at Kendra noon para mahanap ako. Sino nga naman ang papanig sa mga dukhang kagaya namin? Kumala si Kendra sa pagkakayakap sa akin at seryoso akong tiningnan sa mga mata. May kailangan pala akong ibigay sa'yo. Saglit lang at kukunin ko sa bahay ha. Babalikan kita kaagad dito. Bilin niya't nagmadaling tumakbo nang makababa ng sasakyan. Jesus naman ninatili lang sa labas. Isang minuto lang ako naghihintay dahil gaya ng bilin ni Kendra ay bumalik nga siya kaagad. Inilahad niya sa akin ang isang kulay gold na kwintas na may nakaukit na pangalan ko. Amanda. Maliit na kwintas ito na kasyang-kasya para sa baby ko. Hindi ko napigilan na pag-agos mula ng aking mga luha. Mukhang kwintas ko ito noong baby pa lang ako kaya tinago ni Chang. Nakita ko yan sa mga tinagong gamit ni Chang Marta. Pasensya ka na kung nangialam na ako. Wala na kasi ibang mapag-iiwanan ng mga natira niyong gamit. Paliwanag ni Kendra.
Maraming salamat sa lahat, Bes. Madamdaming tugon ko. Nilagay kong kwinta sa aking dibdib. Itatago ko ito dahil ito na lang ang tanging alaala na naiwan sa akin noong sanggol pa lang ako. At saka meron pang isa, Amanda. Mas mahalaga ito. Pahabol ni Kendra sabay abot sa akin isang maliit na piraso ng papel. Nagtataka ko itong tiningnan habang binabasa ang pangalan na nakasulat na may kasama pang cellphone number. Anita Robles Santiago. Hindi ko alam kung bakit napakalakas ng tibok ng puso ko habang binabasa ang pangalan na ito. Hindi ko kilalang babaeng yan ngunit sopistikada talatang mayaman. Nagpunta siya sa burol ni Chang Mart at nagpakilalang dating amo ng kamag-anak ni Chang. Hindi rin maliwanag sa akin ang lahat, Bes, dahil sobrang magulong utak ko noon dahil sa nangyari kay Chang. Basta binigyan niya lang ako ng contact number niya in case daw na makita kita ulit. Basta nagugulahan ako kaya ikaw na lang ang tumawag sa kanya't kumausap. Mahabang salaysay ni Kendra. Tumango na lang ako tinago ang papel. Puno rin ako ng kuryosidad kung sino man ang babaeng ito at anong kailangan niya sa akin. Mukhang kailangan ko siyang makausap sa lalong madaling panahon. Sino kaya si Anita Robles Santiago? Anong papel nito sa buhay ni Amanda? At si Damon? Anong gagawin niya sakaling malaman niyang buhay si Amanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.